8 PM na dito sa Almaty, Kazakhstan. Grabe, sobrang lamig. Naghanap kasi ako dito ng convenience store para may mabili ako na makakain ko tomorrow dahil maaga o madaling araw ang alis namin para sa tour namin tomorrow. It's 4:25 AM dito sa Almaty. Waiting na lang ako sa Yandex. At nakasakay na nga ako ng taxi gamit ang Yandex Go app papunta sa meeting place namin para sa group tour. Sa Panda Travel pala ako nag-avail ng tour through the Klook app. Grabe, ang ganda at ang linis ng sasakyan nila. Comfortable yung seats at very spacious. Ayon sa tour guide namin, mga 3 hours daw ang biyahe bago kami makarating sa first destination namin. Kaya sabi niya, pwede muna kaming matulog habang nasa biyahe para may energy pagdating doon. Bago kami magpahinga, binaba muna kami saglit sa isang convenience store para bumili ng snacks at tubig kasi medyo late pa ang lunch namin, around 2 PM pa. At nandito na nga kami sa aming first destination, ang Charin Canyon. Dahil winter season ngayon, ang mga rock formations nito at ang buong nakapaligid dito ay natatakpan ng snow. The valley of castles because rocks and the stones and looks like castles and the small cave are artificial and there is bench inside. You go till that place. Ang Charin Canyon ay kilala rin bilang mini Grand Canyon dahil kawig nito ang Grand Canyon sa Arizona, USA. Bagamat hindi sila eksaktong magkapareho, kapansin-pansin ang pagkakahawig ng kanilang mga rock formations. Ganito ang itsura ng Charin Canyon kapag hindi winter. Ang nakikita nyo ay tinatawag na yurt, ang traditional house dito sa Central Asia na tinitirhan ng mga nomadic people. Ang next destination naman namin ay ang Black Canyon na bahagi ng mas malaking Charin Canyon dito sa Kazakhstan. Tinatawag itong Black Canyon dahil sa darker rock formations nito kumpara sa ibang bahagi ng canyon. Pero ngayon, natatakpan ito ng snow kaya hindi masyadong halata ang natural na kulay ng mga bato. At ito na, papunta na kami ng Kindy Lake kung saan may option kami na sumakay ng kabayo papunta sa mismong lake. Excited na ako rito pero medyo kinakabahan din kasi first time ko palang mag-horseback riding. Sa halagang mga nasa 900 plus pesos, pwede ka nang mag-horseback riding balikan kaya sulit na rin lalo na kung gusto mo ng mas unique na experience papunta sa lake. Dito yung muntikan ng mahulog ang aking tripod. Kailangan na naming lakarin papunta sa lake. At andito na nga kami sa Kindy Lake. Dahil winter nga ngayon, natatakpan ito ng snow at nag-freeze ang tubig ng lake. Sobrang tahimik ng paligid at parang ibang mundo talaga ang dating. Yung mga punong nakatanim sa lake ay mga spruce trees na nalubog matapos ang isang malakas na lindol noong 1911. Na-preserve ang mga ito dahil sa sobrang lamig ng tubig. At kami nakasakay na muli sa kabayo at kami pabalik na at papunta naman sa aming last destination. It means hello, how are you? From in Kazakh language. 2007 it was opened as a national park. Yeah, that's why now it's not about to swim there and it's not about to drink water from there. It's like touristic place. Bago kami magtungo sa Kolsay Lake, kami muna ay magla-lunch. May mga nakasama rin ako sa tour ng mga OFW. Ito na ang kinain ko, ang horse meat. At ito na nga ang Kolsay Lake na sobrang ganda. At syempre, gusto kong makaranas nito.
Sobrang na-enjoy at mamimiss ko talaga ang tour na ito. Hindi ko makakalimutan ito sa Kazakhstan. Hanggang dito na lamang mga buddy. Salamat sa inyong panonood. Paalam!